sa isang Christian apologist na dating kaanib sa Islam. At sabi pa ng Christian apologist na si Allah daw ay Satan in disguise. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa mga kakristyanohan natin taga-subaybay, magandang araw po sa inyong lahat. Ang Islam ang isa sa pinakamalaking religious organization sa buong mundo. Umaabot sa bilyon ang kanilang membership at halos mas marami pa ang mga Muslim kaysa sa mga Kristiyano. Ngayon sa bidyong ito, magbibigay tayo ng video reaction. Meron tayong napanood sa YouTube na bawang kasinungalingan ang kanyang mga sinasabi. Bibigyan natin ng linaw at pabubulaanan natin ito ang kanyang mga sinasabi. Magbibigay tayo ng mga batayan upang ipakita sa kanila na ang kanilang mga sinasabi ay kasinungalingan patungkol sa pananampalatayang Islam. Halika ating panoorin. Ito ang 99 beautiful names of Allah. Ngunit may isang Christian apologist na nagngangalang Rob Christian na dating Islam ang nagpahayag patungkol sa 5 sa mga pangalan ni Allah na tumutukoy hindi sa katangian ng Diyos, kundi ito ay katangian ni Satanas. Sinasabi niya dito, meron daw 5 pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay nagmula kay Shaitan. Gaano ba ito katotoo? Ipapaliwanag natin mamaya at magbibigay tayo ng mga reaksyon o magbibigay tayo ng mga talata sa banal na Quran na pasisinungalingan natin ang sinasabi ng taong ito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga kababayan kong mga kakristyanuhan, kapag naniwala kayo sa mga ganitong chismis o ganitong mga aral patungkol sa pananampalatayang Islam, mga kasiraan sa pananampalatayang Islam, hindi yan katotohanan. Baka lalo kayong maligaw at hindi nyo makita ang katotohanan. Kaya bago kayo maniwala sa mga ganitong mga katuruan, bago kayo maniwala sa mga ganitong kasiraan patungkol sa pananampalatayang Islam, pag-isipan muna natin. Pag-aralan muna natin. Saliksikin muna natin ang kanilang mga sinasabi kung ito ba talaga ay may katotohanan. Dahil kaligtasan natin ang nakasalalay dito. Pasintabi sa ating mga kaibigan Muslim dahil ito lamang ay ayon sa isang Christian apologist. Ito na ang katibayan na naniniwala sila dito kay Rob Christian. Ayon kay Rob Christian ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi ito katotohanan. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, lahat yan kasinungalingan. Hindi natin ito sinasang-ayunan. Hindi rin naman natin ito pinasisinungalingan. Nasa atin pa rin ang pagre-research patungkol sa bagay na ito. Mas mainam talaga na mag-research muna tayo bago natin paniwalaan ang mga bagay-bagay kasira sa mga tao o sa mga pananampalataya. Binigyan tayo ng talino ng Allah subhanahu wa ta'ala upang gamitin natin sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya naman, tayong mga tao, habang nabubuhay sa mundong ito, obligasyon sa ating pag-aralan, simula duyan, ang katuroan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa libingan. Obligasyon nating lahat yan. Na may binabanggit sa Quran na hindi raw alam ni Allah kung saan patutungo at kung ano ang plano niya kay Muhammad. Sige, patutunayan natin kung sino man ang YouTuber na ito. Naway mapanood mo ito at ipapakita ko sa iyo na kasinungalingan ang iyong mga sinasabi patungkol sa pananampalatayang Islam. Ito ay mababasa sa Quran sa Al-Kahf chapter 9. Say, O Muhammad, Sa'al-Ahu alayhi wasalam, I am not a new thing among the messengers of Allah. I am not the first messenger, nor do I know what will be done with me or with you. At ganun din sa mga kaibigan natin mga Muslim, hindi sigurado ang kanilang propeta kung ililigtas ba sila ni Allah o hindi. Tama yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya lamang ay tagapagpahatid
ng mensahe na nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya dito sa mundo. Miski ikaw, kabayan, miski ako, kabayan, hindi ko alam kung anong plano sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Hindi natin alam kung anong plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam kung anong kapalaran natin sa mundong ito. Walang nakakaalam na mangyayari sa atin. Tandaan natin, walang nakakaalam na mangyayari sa atin sa mundong ito, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin malalaman kung anong mangyayari sa ating kinabukasan. Ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, sa inyo, sa atin. Hindi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila maililigtas, na hindi sila papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Kabayan, mali ang pagkakaintindi mo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unawain niyong mabuti ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya alam ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya at maging sa atin. Hindi alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay sumasamba lamang sa kanya at ikaw ay gumagawa ng kabutihan, mapapasayo ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay at matitikman mo ang paraiso na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang katotohanan, kabayan. Sabi pa dito, proclaim Allah, and indeed, either we or you are upon guidance or in open error. Walang kasiguraduhan kung ano nga ba talaga ang tamang sundin ng isang Muslim. At ito nga, hindi sigurado ang propeta ng mga Muslim kung sila ba ay maliligtas o hindi. Katulad lamang ito ng prinsipyo ng isang bulag na inililid niya ang kapwa niya bulag. Yan ang hirap sa inyo kabayan. Binibigyan nyo ng ibang kahulugan ng banal na Quran. Gumagawa kayo ng translation o ibang pag-iintindi sa banal na Quran. Hindi naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya alam na siya ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Yang sinasabi mo, kabayan, mali ang pagkakaintindi mo sa banal na Quran. Hindi niya sinabi na hindi alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung siya ay maililigtas sa paraiso. Sinabi niya, sino ang nagbigay ng panustos sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan? Sabihin, ang Allah. At katotohanan, sino kaya sa inyo at sa atin ang nasa matuwid na patnubay? Yan, kabayan, tinatanong kung sino ang nasa patnubay. Ang naniniwala lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang nasa tamang patnubay. At ito ang mga listahan ng mga pangalan ni Allah, base na rin sa Quran at ayon na rin sa isang Christian apologist na dating kaanib sa Islam. At sabi pa ng Christian apologist na si Allah daw ay Satan in disguise. Yan. Ito na ang 5 pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinasabi nilang pangalan ng syaitan. Ngayon, dito natin patutunayan kung sino sa atin ang nagsisinungaling. Magbibigay kami ng batayan, magbibigay ako ng katibayan na pasisinungalingan ko ang inyong sinasabi. Naniniwala kayo sa mga chismis na ayon kay Rob Christian, hindi nyo makikita ang katotohanan pag sa kanila kayo naniniwala. Hindi nyo makikita ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam kung hindi nyo ito pag-aaralan, kung hindi nyo ito sasaliksikin ang Quran. Tandaan nyo yan, kabayan. Ang maniwala sa chismis, ang maniwala sa mga fake news, sila yung mga walang bait sa sarili.
bigla-bigla silang naniniwala kung ano ang mga naririnig nila. Pinaniniwalaan nila kung ano mga naririnig nila. Hindi man lang sila gumagawa ng paraan para saliksikin o alamin ang katotohanan patungkol dito. Nasa inyo ang kamalian kung kayo ay maniwala sa mga ganitong katsismisan.